Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Hallelujah. Merong isang taxi driver at preacher o mangangaral ang namatay. Pero siyempre, alam naman natin na there is life after death. Tapos mamatay sa physical, siyempre, may buhay pa, mga kapatid. So, haharap sa Diyos. Siyempre, hahatulan yon kung yung langit o impyerno. Okay? So, sa madaling salita, itong dalawa ay nahatulan naman na mapunta ng langit. Siyempre, sa langit, may mga gantimpala dyan, mga kapatid. Hindi lang naman dito sa lupa. Don't miss that reward from heaven, mga kapatid. So may mga gantimpala rin ipinamimigay sa langit. So nung tinignan, sila ay sa langit, nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay. So nauna yung driver, taxi driver. So sabi ni Pedro, halika, sasama kita sa gantimpala mo. So inilibot siya at dinala siya sa napakagandang lugar, mansion. Sabi ng taxi driver, anong ginagawa natin dito? Ito yung gantimpala sa iyo ng Diyos. Sa akin yan? Yes. Lahat ng nariyan ay sa iyo. Tuwan-tuwa yung taxi driver. So, binalita ng taxi driver dun sa preacher. So, masyadong na-excite ang preacher kasi sabi niya, kung itong taxi driver, gano'n ang blessing. And how much more naman ako, preacher ako. So, di siya na, sinarap siya ni Pedro. Halika po. Dadaling ko po kayo sa inyong naging gantimpala sa inyong bilang isang preacher. So, nilibot siya, tapos excited siya. Siyempre, meron na siyang naging sukatan. Taxi driver, mansion, maganda, malaking lugar. At lalo na ako. Hanggang nakarating sila sa isang lugar, hinahanap ng preacher yung gantimpala niya. Sabi ni Pedro, ay, ito po yung gantimpala niyo sa inyong ginawang pangangaral. Sabi ng pangangaral. Baka nagkakamali ka. Bakit maliit na kubo lang ang sa akin? Yung taxi driver, baka baligtad kami. Ay, hindi po, sabi ni Pedro. Hindi po nagkakamali rito sa langit. Wala pong pagkakamali rito. Yan po talaga sa inyo. Nalungkot yung preacher. Sabi niya, bakit naman ganun? Nangangaral ako ng salita ng Diyos. Araw-araw, nasa church ako. Nagbabasa ako ng salita ng Diyos. Bakit kupo lang? Tapos nagpipreach pa ako. Sabi ni Apostol Pedro. Kasi po, pag nagpipreach po kayo, natutulog ang mga nakikinig. Ito pong taxi driver. Wala pa akong punchline, bro. Ito pa. Pero itong taxi driver, pag nag-drive, nananalangin ang pasahero. Ayun na. Ayun. Because there is life after death. Siguraduhin po natin na talagang hanggang langit, may matanggap tayong maganda-gandang gantimpala. So kaya dapat habang nabubuhay tayo rito, itama na natin yung buhay natin. Amen? Palakpakan natin si Lord because the title of this message is all about the resurrection of our Lord Jesus Christ. We don't use the word Easter because minsan nahahaluan po yan from pagan practices po. Yan ang ginagamit nila. Pero tayo, when we talk about Easter, we're talking about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. So as a Christian, tinatawag natin itong Resurrection Sunday, not Easter Sunday. Pero nagkakaintindihan tayo bilang Kristiyano na ito ay tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang Panginoong Hesus namatay po yan, pero hindi na natiling patay. Siya po ay nabuhay na maguli. In Matthew 28 verses 5 to 6, sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Dahil nabuhay siyang muli, tulad ng sinabi niya sa inyo. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay. Lahat, naniniwala ko, lahat ng preaching ngayon ay tungkol sa resurrection.
especially Christian churches all over the world. Mas nabibigyan natin ng diin at pansin ngayon sapagkat ang mga tao ngayon ay talagang narito ang kanilang mga kaisipan. At kaya yung iba naman ay nagagawa rin nilang mag-outing, mag-swimming. Kaya punong-puno ang mga mga resort, di ba? Mga swimming. Sabi ko kanina, bakit nag-pray ako? Lord, sana puno din ang mga simbahan. Salamat naman at narito ka. Sabi mo, congratulations. Alam ko, may mga lakad din kayo, o mga nauna na kahapon, o ng mga nakarang araw, o ibang ngayon. There's nothing wrong with that. Let us enjoy these holidays with our family. Mahalaga po yung pamilya natin. Ano po, mga kapatid. Pero sana, ito nga, huwag natin kakalimutan kung bakit may mga ganyang pagkakataon sa atin. Because Jesus is alive. Buhay ang Panginoon at mabubuhay magpakailanman. Sabihin nga natin, si Jesus ay buhay. So anong meron dito mga gaano ito kahalaga? Na ang Panginoong Jesus namatay pero hindi siya nanatiling patay. Kundi siya ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Mawawalan ng kabuluhan ng lahat kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus. Halimbawa, walang kabuluhan ang ating pananampalataya sa Panginoon kung nanatiling patay ang Panginoon. Walang kasiguraduhan, walang katiyakan. Pero nagkaroon ito ng kabuluhan ang ating pananampalataya. Halimbawa, ikaw ay manampalatayang sa Panginoong Jesus na maliligtas ka. Na dahil kay Jesus, ay madadala ka niya sa langit at mabubuhay doon na walang hanggang kasama ang Diyos. May kabuluhan yan. Bakit? Sapagkat siya ay buhay. Yung ating pananampalataya sa Panginoon na pag may sakit, gagaling tayo. Huwag kang manghinayang, huwag kang matakot, huwag kang hindi manalangin. May kabuluhan sapagkat yung lalapitan mo na nagpapagaling ay buhay. At hindi nagbabago yon. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Jesus is alive. Buhay ang Panginoong Jesucristo. Kaya may kabuluhan yan. May kabuluhan ng pananampalataya. Kung gusto mong umunlad ang buhay, sumagana ang buhay, pwede, mga kapatid. May kabuluhan kapag tayo ay naniwala sapagkat naparito ang Panginoong Jesucristo upang bigyan tayo ng buhay na masagana at kasiyasiya. So, may kabuluhan, mga kapatid. Hindi mababaliwala, hindi mawawala ng saysay. Why? Because si Jesus ay buhay. Amen? Yung pamumuhay sa Panginoon, may kabuluhan din yan. Halimbawa, yung pagdalo natin sa mga gawain, may kabuluhan, mga kapatid. Kagaya nito, ba't ka ba pumupunta rito? Hindi ka lang pumupunta rito dahil ito ay pagiging Kristiyano mo, o kaya naman dahil ito ay programa, ito ay nakasanayan, ito ay pupunta ka rito sapagkat wala kang ginagawa, o kaya naman gusto mong umawit, o magsaya, makasama yung mga kapatiran. Hindi lang ganon, mga kapatid. Pumupunta ka rito dahil kay Jesus. At ang maganda nun, pumupunta ka rito hindi dahil kay Jesus, dahil buhay si Jesus. Kaya tayo narito, mga kapatid, because Jesus is alive. Kung patay si Jesus, pupunta ka pa ba rito? Baka hindi na, mga kapatid. Pero why we keep on attending every Sunday? Because we know that our Jesus is alive. Meron tayong Jesus na namatay at muling nabuhay at buhay na buhay, mga kapatid. Kaya sa bawat pagdalo natin, maganda talaga na pupunta tayo dahil kay Jesus. Amen? At magkakaroon ng kabuluhan ang pagdalo mo sa bawat gawain, mga kapatid. Yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, may kabuluhan yan. Yung pananalangin natin, may kabuluhan yan sapagkat tayo nakikipag-usap sa buhay na Jesus. May kabuluhan yung pagsasanay natin, yung pagpapalago natin sa ating spiritual life. Lahat ng yan, may kabuluhan, mga kapatid. Okay, so maging yung pagbibigay natin, may kabuluhan din yan. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo sa pagiging Kristiyano mo, sapagkat ito'y gagawin mo dahil kay Jesus. Dahil alam mong nabuhay ang Panginoon. Kaya may saysay ang gagawin mo para sa Panginoon. Pati paglilingkod mo na gagawin, mga kapatid. Yung paggamit mo ng mga gifts, yung ministry involvement, naku, may kabuluhan yan, mga kapatid.
may saysayan. Halimbawa, ministry involvement kasi hindi lahat ng Kristiyano involved sa ministry. Kasi hindi nila nakikita yung kabuluhan nito. Na ginagawa mo para sa Panginoon sapagkat si Jesus ay buhay. Mga kapatid, yung halimbawa, pagdating nyo rito, di ba, ayos na yung mga silya. Ministry yan eh. Ano mang gagawin para sa inyo, yun yung ministry. Kaya pagdating nyo rito, uupo ka na lang. Hindi ka naman nagdala rito ng silya mo para may maupuan ka. Hindi ka naman nag-ayos dito para maging maayos ang pag-upo mo. Hindi ka naman naglinis ng upuan para malinis ang upuan mo. May iba pong gumawa niyan. Ministry involvement. Involved sila eh. Okay? Halimbawa, dyan, may sumasalubong sa inyo, mga ushers. Kasi ministry nila yon, ginagawa nila yon para sa inyo yon. Para pagdating ninyo, mga nakangiti sila. Di po ba? Bumabati sila sa inyo. Okay? So sabi niyo sa akin, pag hindi sila nakangiti, amen? Pag pinagagalitan ba kayo? Hindi naman, di ba? So, ina-assist kayo, mga kapatid, for your comfortability. Ministry yun, mga kapatid. Ito, may mga design dito. Ayan. Every 3 months, magpapalit tayo ng design. May gawa-gawa niyan. Ministry involvement. Dito, pagdating nyo rito, may nakahanda ng mga aawitin. Pinapractice yan eh. Bakit? Kasi merong ministry, praise and worship. Ilan daw pa sila dyan? 50 plus ang involved sa ministry ng praise and worship. Merong design team na nagdi-design nito sa help and information, yung mga ushers. So maraming ministry ito. Ito, pag nagbigay kayo, bakit naaayos yan? Yung mga gastusin yan. Kasi may finance team tayo. So marami pang ministry, mga kapatid, na pwede tayong mag-involve. Bakit? Kasi, bakit? Hindi naman bayaran yan. Hindi naman sweldoan sila, mga kapatid. Ba't nila ginagawa yon? Kasi alam nila, may kabuluhan yung ginagawa nila. Dahil ginagawa nila yan, una, para sa Panginoon at sa mga mahal ng Panginoon. Kayo yun. Amen? Naku, mahalaga mga kapatid. Ang isang Kristiyano dapat merong ministry involvement. Because there is life after death. Paano kung hindi ka involved sa ministry? Pagdating mo sa taas, ano sabihin mo? Inaasahan ng Diyos yan, mga kapatid. Dapat bago ka kunin ni Lord, na-involve ka sa ministry. Lahat ng Kristiyano dapat involved sa ministry. Amen? So paghandaan mo yon. Marahil kaya hindi ka pa kinukuha ni Lord. Gusto ni Lord, involve ka sa ministry. O baka mapadali ang pagkuha ni Lord. Mga kapatid, kaya dapat ipakita mo kay Lord na ikaw ay mag-i-involve sa ministry. Yung nakapaglingkod ka sa Diyos. Amen? So paano mo malalaman kung saan ka mag-i-involve? Meron po tayong HR, Human Resource, headed by Sister Venus. Tanong mo sa kanya, Sister Venus, saan ba ako pwede mag-involve na ministry? Kasi hindi talaga po pwede. Bagamat pumupwede, pero sa itaas hahanapin sa iyo. Ano ang naging involvement mo sa ministry? Amen? Amen. Yung mga pagtulong natin sa ating kapwa. Kaya pag may mga sakuna, may mga nangangailangan, sa abot ng ating magagawa at makakaya, tumutulong po tayo, mga kapatid. Pwede rin yun. No? Basta tayo ay kumokonek, mga kapatid. Dito sa simbahang ito, sa mga ginagawa niya, kumokonek tayo. Nag-i-involve tayo. Sumasama tayo. Kasali tayo. Yung tipong, hindi ka lang yung dumadalo rito na parang bisita. Di ba, gano'n ang mga bisita sa bahay, di ba? Wala namang involvement yun sa pamilya. Okay? Lagi natin sinasabi that here we are a family. So, kailangan involved tayo, mga kapatid. Kung taga-door of faith ka talaga. So, tanong mo sa katabi mo, ikaw ba'y taga-door of faith? Not unless bisita ka lang rito, mga kapatid. So, pag taga-door of faith tayo, we're a family, dapat meron tayong involvement dito. Mga kapatid, kaya I encourage you,
habang nabubuhay ka pa, habang wala ka pa sa itaas, siguraduhin mong na-involve ka sa ministry dito. Bakit? Hindi mawawala ng kabuluhan yan. Because our Lord, that makes a difference, mga kapatid. Si Jesus ay buhay dito. Amen. So yung pagbabahagi natin patungkol sa Panginoon, ikinukwento natin si Jesus sa pamilya natin, sa katrabaho natin. Nagagawa mo bang i-share si Jesus dyan? Oy, naku, bakit hindi mo nagagawa? Kasi hindi mo nakikita yung kabuluhan nung pagbabahagi patungkol sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na siya'y namatay at muling nabuhay at ito ay pinaniwalaan mo, sinampalatayanan mo at naging paraan ng pagbabago sa buhay mo. So, naibabahagi mo yun, i-share natin. Naku, lahat dyan, hindi mawawala ng saysay. Lahat ng yan may kabuluhan. Bakit? Sapagkat buhay ang Panginoong Hesukristo. Amen! Yun ang malaking kaibahan sa maraming mga paniniwala. Lahat ng pinuno nila namatay hanggang ngayong patay. Pero the head of this church, our Lord Jesus Christ, ang pinakaulo ng simbahang ito ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay mga katawan, ay namatay, pero hindi na natiling patay. Siya ay nabuhay na mag-uli. Yun ang malaking kaibahan, mga kapatid. Amen! Palakpakan natin si Jesus. Kahit yung pagpalakpak mo, may kabuluhan yan. Kasi pinapalakpakan mo, buhay! Ay, hindi naman ako ang pinapalakpakan mo niyan. Kaya pag sinabi ng mga ngaral dito, kahit sino, palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Huwag mong panghinayangan yun. Kasi buhay ang Panginoon. Naintindihan niya. Madarama mo yan. Ipadarama sa iyo yan ng Holy Spirit. Dahil si Jesus ay buhay, nakadarama rin yun. Alam mo ba yun? Ano bang may buhay, nakadarama. Kahit nga mga halaman, nasasaktan din niya kasi may buhay yun. Hindi naman nagtatambo. Okay. Pero yung katabi mo, pakitapik mo. Lakasan mo! O ano? Nakadarama ba? May naramdaman ba? Naramdaman mo ba? Bakit? Emotions. Hindi naman ganun sinasabi ko na madiktahan ka ng nararamdaman mo at lahat pakiramdam. At kaya pag hindi mo sapagkat ang Diyos ay nakakaramdam din. Kaya wag mong panghinayangan lahat ng gagawin mo para sa Kanya. Because He is alive. Nakikita tayo rito ngayon ng Panginoon. Ipadama mo nga kay Lord na masaya ka sa presensya ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Ipadama mo sa Kanya. That makes the difference. Because our Jesus here is alive. In 1 Corinthians chapter 15, verse 14, at kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Like me, as a preacher, it's useless. At ako mangangaral, ipapangaral ko sa inyo. Patay na Jesus, namatay na Jesus, pero nabuhay na magulit. At wala ring silbi ang inyong pananampalataya. How can you say amen if He is not alive? 1 Corinthians 15:17, at kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya. So hindi lang walang kalbuluhan, wala ring silbi. Ibig sabihin, walang magiging magandang resulta yon. Walang kauuwian yan. Walang dulo yan. Walang silbi ang inyong pananampalataya.
at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung si Jesus ay hindi nabuhay na maguli. That's why, ito yung mga katunayan ngayon. Because of His resurrection, that's the title of this message. Resurrection proved that, number one, no one can stop the plan of God for us. Because God has a plan. Kaya ibinigay ang Panginoong Jesucristo because of that plan, the plan of God in our lives. Pasinin po natin patungkol sa plano ng Diyos, Luke 24:46. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. That's the plan. Ito yung kung paano ang plano ng Diyos ay mangyayari. Ipapanganak ang Panginoon, magdudusa at mamamatay sa krus, pero hindi mamanatiling mamatay. Ang sabi rito, pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ano sabi ng Proverbs 19:21? Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Marami raw tayong pinaplano sa buhay, hindi naman masama yan. Pero ano lang ibig sabihin nun? Ang plano pa rin ng Diyos ang masusunod? Hindi pwedeng walang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi pwedeng hiwalay o wala, hindi kasama ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kasama yan. Sapagkat sinasabi rito, kailangang mangyari ang mga bagay na yan because of the plan of God. And no one can stop it. What are the plans of God? Ano ba itong sinasabi nating plano ng Diyos na hindi pwedeng wala sa atin? Kailangan kasama natin yon. Baka puro ang plano mo, di ba? May mga educational plan, yung mga ganyan, ha? Funeral plan, ha? For security. Pero hindi pwedeng wala kang plan ng Diyos. Because si Jesus ay nabuhay na maguli. Proved about the plan of God. Ano yun? The plan of God, the plan of salvation. Yung plano ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Dapat maintindihan natin ito, mga kapatid. Kasi kaya, hindi po pwedeng wala ito because in everything now, ito na ang dahilan. Kaya sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan because of the love of God. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tao mapapahamak. Ang tao patungo sa kapahamakan. But because of the love of God, He planned to save us. And because of that plan of salvation, He gave His only begotten Son. Pwede bang wala yung plano ng Diyos sa atin? Mapapahama ka. Kung wala yung plano ng Diyos sa buhay mo. At ano itong kapahamakan na ito? Revelation 21 verse 8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y salawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. The second death. Ano ba yung unang kamatayan? Physical death. Lahat tayo mamamatay. But there is life after death. So ano yung kamatayan na ito, mga kapatid, na tinutukoy? Sa Mark chapter 9 verse 43, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Sa impyerno, hell.
Diyan papunta ang tao. Dahil sa kasalanan. That's why God planned this salvation. Dahil ang tao'y mapapahamak. 2 Peter chapter 2 verse 4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel, na mangagkasala ang mga iyon, kasama dyan si Satanas. He was an angel before. Kundi sila'y ibinulid sa impyerno. Saan sila ibubulid? Saan sila ilalagay? Saan sila dadalhin? Sa impyerno. At ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Kung may langit, may impyerno. If you believe in heaven, you also need to believe in hell. Pero ang impyerno hindi ginawa ng Diyos para sa tao. Ang impyerno hindi ginawa ni Satanas para sa kanya. Ang impyerno ay ginawa rin ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga kampon na wala ng kapatawaran. Bakit wala na silang kapatawaran? Sapagkat narating na nila yung pinakasukdulan. Tinanggihan nila. Bakit tayo may kapatawaran pa? Sapagkat hindi pa natin nararating yon. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kaya may kapatawaran pa sa ating mga kasalanan. Dahil may pupuntahan pa ang buhay natin. Are you following? Kaya sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. May pagkakataon pa ang bawat isa sa atin. Kaya tayo nabubuhay pa rin dito. Because of that opportunity. Because of the plan of God. Hindi rin kasi lahat ng nasa loob ng simbahan ay masasabi mo talagang ligtas. Kaya siguraduhin mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Oh, hindi ka pa sigurado dyan. Pero ang Diyos nagbibigay pa rin ng pagkakataon na makapagsisi tayo. And no one can stop that. Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo. Meron ka pa bang kasama sa pamilya mo na buhay? Na hindi paligtas? Pag namatayan, na hindi nakakilala sa Panginoon, tutungo sa impyerno. Isa rin yan na ibinibigay ng Diyos na pagkakataon na tayong mga nakakilala sa Panginoon, madala natin sila sa Panginoon. Don't miss that opportunity. Mga katrabaho natin, time will come, magkakaroon ng matinding kahirapan sa mundo. Ang taong masama ay lalong magiging masama ang mundo. No one can erase that. It is written in the Word of God. In the last days, it
getting worse and worse and worse. Pag nangyari na yon, mga kapatid, ang tao makikita nila na wala ng kabuluhan ng mga bagay sa mundo. Naalala nyo yung isang mayamang tao na lumapit sa Panginoon. He's been successful in everything in this world. In fact, wala na siyang paglagyan ng kanyang mga kayamanan. Pero hindi niya tiyak ang kanyang kaluluwa. Kaya tinanong niya sa Panginoong Jesucristo, paano magkakaroon o tumanggap ng buhay na walang hanggan? Sapagkat ang lahat ng meron siya, alam niya, pansamantala lang. Meron siya ng lahat ng pansamantala sa mundong ito. Pero ang hindi niya matiyak, yung pangwalang hanggan para sa kaluluwa niya. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Ibenta mo lahat ng bagay na meron ka. At yung mapagbentahan, ipamigay mo. Sinubok siya ng Panginoon. Kung talagang ang nais niya ay buhay na walang hanggan. Tumanggi siya. Hindi niya ginawa yung sinabi sa kanya ng Panginoon. See? You can be successful in this world. Pero siguraduhin mo, yung plano ng Diyos, meron ka. Maaring lahat ng plano mo sa mundong ito mangyari. What about the plan of God of salvation? So tiyakin natin. Sa family natin, maraming plano. What about the plan of God of salvation? Meron na ba sila nun? Tanong mo ngayong katabi mo, ikaw, tumanggap ka na ba? Siguraduhin mo. Sapagkat hindi nais ng Diyos na tayo'y mapahamak. Amen? That is the plan of God. And no one can stop it. Wala. Kaya hanggang ngayon, nagliligtas ang Panginoon. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin ang naliligtas. Sapagkat walang makapipigil dyan. Kaya nabuhay na mag-uli ang Panginoong Jesucristo. At wala nang ibang Jesus na mamamatay sa krus. Isang beses lang. And another plan of God that no one can stop is the plan to prosper us. Yung plano na tayo ay pagpalain ng Diyos. Amen? From the very beginning, that is the plan of God to bless us. Pero dahil sa kasalanan, nawala ang blessing. Naiba ang blessing. Pero no one can stop the plan of God. Kaya ginawa pa rin niya, itutuloy pa rin niya, na ang bawat isa sa atin ay pagpalain. Noong time ng mga Israelites, ay hirap na sa buhay. Inakala na nilang wala nang mangyayari sa kanila. Because of so many problems and they were slave. So wala na silang makitang future. Na sinasabi nila, hanggang dito na lang talaga ang buhay natin. And they just cry out to God. Pinadala ng Diyos ang propeta, si propetang Jeremias. At ipinasabi ng Diyos ito sa Jeremias 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. May plano pa ang Diyos sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Amen? Ganyan din ang nais ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Kaya, kung ang buhay mo ngayon, sa tingin mo hindi pinagpapala, hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay nasa kahirapan, hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ang plano ng Diyos sa buhay mo ay pagpalain ng Diyos. Amen? You cannot stop that.
Kaya sabi ng John chapter 10 verse 10, Jesus came to give life. What kind of life? Abundant life. Buhay na masagana at kasiya-siya. Kaya kung sa tingin mo hindi masagana ang buhay mo, hindi kasiya-siya ang buhay mo, huwag kang mag-alala. God has a plan for your life. To bless your life. Not to harm you. Eh, huwag kang papayag. Andyan lagi ang pagpapala ng Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakadukha siya dito sa mundo alang-alang sa atin, para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Can you say amen to that? So if you want a blessed life, yan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. That is the will of God for your life. But the context of this, na sinasabi ni Paul, upang maging mayaman kayo, anong sinasabi niyan? Because he encourages these Christians to give. He encouraged these Christians to be a blessing. So yun ang sinasabi, na naparito ang Panginoong Jesucristo para bigyan kayo ng blessed life. What kind of life? To be a blessing. So hindi yung Lord bless me na puro pansarili mo lang ang iniisip mo. That is not the blessed life that comes from God. Kaya kung ang itinuturo sa inyo ay puro pagpalain lang, puro pansarili lang. No. Prosperity is not just for yourself, but to bless others. So sinasabi rito ni Pablo, para makatulong kayo. And that is the plan of God. Sapagkat hindi lang iisa ang tao sa mundo. May mga kasama ka. May pamilya ka. Gusto ng Diyos, maging blessing ka rin sa pamilya mo. May mga kaibigan ka. May mga kapatiran tayo. Gusto ni Lord maging blessing tayo sa kanila. Kaya hindi po pwedeng hindi ipangangaral ang blessed life. Amen? Hindi pwedeng ipapangaral yung prosperity, yung abundant life. Hindi po pwedeng hindi ipangaral yon. Sapagkat nais ng Diyos, lahat tayo mapagpala. Ganyan tayo ginawa ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. That is the plan of God. No one can stop it. That is the original design of God for all of us. Kaya tayo ginawa ng Diyos para magkaroon ng relasyon sa Kanya. Makasama natin ang Diyos. Maranasan natin ang Diyos. Kailan ang tao ay nagkasala, pero hindi pumayag ang Diyos. No one can stop the plan of God. Relationship with God. At lahat ng yan ay naging posible dahil si Jesus ay namatay sa krus at hindi na natiling patay. Muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Amen? Jesus is alive. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Malungkot ba? Sabihin mo, buhay si Jesus. May problema ba yan? Tapikin mo. Sabihin mo, buhay si Jesus. Hindi mawawalan ng saysay. Tuloy ang plano ng Diyos. Kung ligtas ka na, makapagliligtas pa rin ang Diyos sa iba sa pamamagitan mo. At kung dahil sa kasalanan, nagulo ang buhay mo, kung dahil sa kasalanan, naghirap ang buhay mo, kung dahil sa kasalanan, nagkandahirap-hirap ang buhay, huwag kang mag-alala. Because no one can stop the plan of God to bless your life. Buhay ang Panginoong Yesus. Kaya kapag nakakakita ka ng mga malungkot, ano sabihin mo? Pausuhin natin ito. Sabihin mo, buhay si Jesus. Tingnan mo ulit ang katabi. Mukha bang dismayado? Tingnan mo. Para bang patay si Lord? Sabihin mo, buhay si Jesus.
Kasi nung namatay ang Panginoong Jesucristo, yung mga alagad na lungkot. Paano na ang buhay natin? Mga nagtago sila. Bakit? Kasi inisip nila, isusunod sila. Dadakpin din sila. Kung nagawa nila yan sa Panginoong Jesucristo, gagawin din nila sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Iisa-isahin na sila. So napuno sila ng takot, pangamba, mga nagtago sila. Habang patay ang Panginoon, parang patay na rin ang lahat. Pero pinatunayan ng Diyos, no one can stop His plan. Kaya binuhay na mag-uli ang Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo ngayon, buhay si Jesus. So may kabuluhan lahat ng gagawin mo ngayon. Kaya sabi ng mga alagad, nung nabuhay ang Panginoong Jesus, rejoice! Tuloy! Ang plano ng Diyos, ano yun? Yung pagliligtas. Tuloy ang plano ng Diyos, ano yun? Yung pagpalain ng bawat isa sa atin. Dalin sa maayos na pamumuhay. Kaya lahat ng tumatanggap sa Panginoon, naliligtas. Lahat ng tumatanggap sa Panginoon, pinagpapala ng Diyos. Because that is the plan of God. And no one can stop it. Sabi mo din sa katabi mo, buhay ang Panginoon. Sige, hanggat hindi gumingiti, sabi mo, buhay ang Panginoon. May saysay ngumiti. Amen! Na kahit may problema, laban! Bakit? Jesus is alive! Hallelujah! Our God is greater. Amen. Continue to have faith in the Lord because He is alive. He is risen, He is alive. Sabi mo din sa katabi mo, buhay ang Panginoon. Ipadarama sa iyo yan ang banal na Espiritu. Sa tuwing may problema ka, may pagsubok ka, ipapaalala sa iyo, ang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli. And number 2, resurrection proved that no one can separate the plan of God for us. Tayo, nahihiwalay tayo sa Diyos. Nawawala tayo sa plano ng Diyos. Naliligaw tayo. But I want you to know this. No one can separate the plan of God. His love. His forgiveness. Hindi mawawala yan. Wala nang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig natin sa Diyos, nahihiwalay. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi kailanman hihiwalay sa atin. Ano man ang maging kalagayan, ano man ang maging sitwasyon natin, mga kapatid, I want you to know that God loves you. Magkamali ka man, magkasala ka man, God loves you. Sabi mo din sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. No one can separate that. No one can stop that. Kaya sabi ng 1 John chapter 5, 11 to 13, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. Ano raw yon? Eternal? Pag sinabing eternal, kapatid, walang katapusan, walang hanggan. Kaya kung tumanggap ka ng buhay na walang hanggan na yun. Hindi po pwedeng bawi-bawi. Walang hanggan, nawala yung hanggan. Nagkaroon ng hangganan. Ganun ba yun? So ano na naman gagawin mo? Tatanggap ka na naman sa Panginoon? Hindi ganun yun, mga kapatid. Dahil minsan lang mamatay ang Panginoong Jesucristo, sapat na yun. Kung dati, kailangan taon-taon. Pero hindi natuto ang tao. Kaya ibinigay na ang nag-iisang anak. It's forever. Eternal life na yan, kapatid. Amen? Kaya sabi rito, kung ang anak ng Diyos, si Jesus, ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan.
Hindi mo pwedeng nung tanggapin mo si Jesus, tapos tumanggap ka ng buhay na walang hanggan, at iniisip mo ngayon, nagkasala ako, nagkamali ako, may problema ako. Wala na ang buhay na walang hanggan. Ay, hindi ganun yun. Hindi bawi-bawi. Tanggap-tanggap, tapos bawi-bawi. Hindi ganun ang Diyos. O nagkasala ka, tapos akin na uli ang buhay na walang hanggan. Nagkamali ka, akin na uli ang buhay na walang hanggan. Ay, hindi ganun mga kapatid. Pag nagbigay ang Diyos ng buhay na walang hanggan, it's forever. No one can separate that. Amen? John 10:28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Wala na. Minsang naagaw ni Satanas si Adan at Eva. At hanggang ngayon, sinisikap niyang agawin tayo. Pero gusto kong sabihin sa inyo ito. Alam ni Satanas na wala na siyang magagawa sa kaligtasang tinanggap natin. Wala na siyang magagawa sa buhay na walang hanggan na meron tayo because of the Lord Jesus Christ. Alam niya yon. He cannot separate that because you already have that. Sapagkat tinanggap mo na yon, no one can snatch it. So ano na lang ang ginagawa ni Satanas, mga kapatid, sa atin? Tanongin nyo, ano? Tanongin nyo. Yung makadamay ka na lang. Yung maka-impluwensya ka ng ibang tao. Kaya sinisikap niya na alam niya na ang kaligtasan mo ay forever because it's eternal life. He will stop you to influence. Ikaw na lang. Pero yung asawa mo, hindi na ako papayag. Gagawa ako ng paraan. Yung mga anak mo, yung mga magulang mo, yung mga kaibigan mo, at mga ibang tao. Ikaw ligtas ka na, pero may magagawa pa ako sa mga hindi pa ligtas. At sino magliligtas sa kanila? Sino magtuturo sa kanila? Na yung sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sino magsasabi sa kanila? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. At yan ang tanging magagawa ni Satanas sa buhay natin. Because the Word of God says, you are the light and salt of this world. Kayo ay mga ilaw ng sanlibutan na makapagbibigay ng liwanag sa mga taong nasa dilim. Mga asin to preserve one another, to strengthen one another, to encourage one another. Yung gagawin ni Satanas, sisikapin niya, ikaw na lang. Sisikapin niya na hindi mabawasan ang mga taong pupunta sa impyerno. Sisikapin niyang hindi madagdagan ang pupunta sa langit. But we still have the opportunity, mga kapatid. Because no one can separate the plan of God. Hanggang ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon. Are you following? Romans 8:35, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Wala. Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Alam din ni Satanas yun. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, wala na. Ang kamatayan ng Panginoon ang naghiwalay sa atin sa kasalanan. Pinatawad na tayo. Inihiwalay tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa kamatayan ng Panginoon,
Ito yung naghiwalay sa atin sa kamatayan. Yung kapahamakan. Yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Hindi. Binigyan na tayo ng buhay na walang hanggang makakasama ang Diyos. Ang kamatayan ng Panginoong Kristo ang naghiwalay din sa atin sa kaaway. We are no longer belong to the enemy's camp. Wala na tayo sa darkness side. Inilipat na tayo dito sa kaliwanagan. Wala na tayo sa kingdom of darkness. Narito na tayo sa kingdom of light. Kaya dito naliliwanagan na tayo. Dito nagkakaroon na tayo ng conviction. Pag mali, nalalaman na natin na mali. Pag nagkasala tayo, nagkakaroon tayo ng conviction. Bakit? Nandito na tayo sa kingdom of light. Hindi kagaya dati, nasa kingdom of darkness, kahit mali, hindi mo makita. Kahit kasalanan, hindi mo alam. Because you're in the darkness. Praise God. Narito na tayo sa kingdom of light. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah! Kaya wala nang magagawa ang kaaway sa atin. Ligtas na yan. Forever na yan. With eternal life na yan. Pag nagkasala yan, may kapatawaran na rin yan. Pag nagkamali na yan, may tatama pa rin yan. Wala na tayong magagawa dyan. Saan tayo may magagawa? Sa kasama nila. Kaya anong gagawin natin sa kanila? I-discourage natin sila. Panghinain natin sila. Bantayan natin ang mga problema at mga pagsubok at mga pangangailangan na mararanasan nila. At sasamantalahin natin ang pagkakataon para hindi pa rin nila makita yung plano ng Diyos ng pagliligtas at pagpapala. Kaya imbis na mabawasan ang pupunta sa impyerno at madagdagan ang pupunta sa langit, yun ang gawain ngayon ni Satanas. Sapagkat hindi niya na kayang awatin ang pagliligtas, sapagkat nabuhay na mag-uli ang Panginoong Jesucristo. At hindi na mamamatay, mabubuhay magpakailanman. Amen? Palakpakan natin. Are you following? Kaya yung pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, yun ang nagpapanatili sa atin because we know that Jesus is alive. He's always with us. Totoo yung sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Because He lives. Sapagkat siya'y nabuhay na mag-uli. And last, the resurrection proved that no one can shatter the plan of God for us. Wala nang makasisira niyan. Verse 31 ng Romans chapter 8, ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Matthew 16 verse 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Tayo yon. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Even the gates of hell, kahit ang mga masamang spirito ng puno sa Satanas, hindi makalalabas yan para puksain tayo. He cannot touch you and He cannot harm you. But He can deceive you. So don't be deceived. Amen? Sabi mo sa katabi mo, don't be deceived. Kaya si Abraham kahit nagkamali, nagsinungaling. Kahit si Moses nakapatay, nagpakalayo. Kahit si David nagpatay at nangalunya. Kahit si Joseph napagbintangan, nakulong. Kahit si Pedro, ikinaila ang Panginoon at nanlamig. Nabigyan pa rin ng pagkakataon. Because Jesus is alive. Hindi na natiling patay. Kaya kung dumaranas man tayo ng mga mabibigat na pagsubok, kinukutya dahil sa pagsunod at paglilingkod natin sa Panginoon. May mga problema pa rin dadanasin sa mundong ito. Daraan pa rin sa mga pagsubok. Ano sabi ng 1 Peter 4:16? Ngunit kung kayo magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, dahil hindi na natin magagawa, ang sabi ko sa inyo. Kung dati lahat pwede,
pwedeng mabuti, pwede ring masama. Pero bilang Kristiyano, hindi na po pwedeng may masama, dapat puro mabuti na lang. Nagkakasala, pero hindi na namumuhay sa kasalanan. Hindi na nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat alam nating meron ng kapatawarang inilaan ang Diyos sa atin. Kaya kung kayo magdudusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Kaya kung may problema ka bilang Kristiyano, huwag kang mahihiya, huwag kang magtatago, huwag kang magkukubli. Nakikita ka ng Panginoon. Buhay ang Panginoon. Handa kang tulungan ng Panginoon. Ba't di ka na dumadalo ng gawain? Nahiya na ako, may problema ako, nagkamali ako, nagkasala ako. No one can stop the plan of God in your life. No one can separate that for you. And no one can shatter that. Ang Diyos hindi katulad ng tao. Ang Diyos ay mahabaking Diyos. Punong-puno ng biyaya, mga kapatid. Amen? That's the power and importance of His resurrection. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.